Hello, hello, Rams. My name is Wayne Fable, and here we will talk things APC. This is on-site by Asia Pacific College School of Multimedia and Arts. Nasa episode 4 na tayo at ngayon pag-uusapan natin ang maraming pinaggagawa sa mga org. Maraming mga students sa atin dito ay mga puro org works, org duties. Tinatawag na nga silang BS org. Kaya ngayon, magbibigay sa atin ng tips ay ang ating mga napakaganda, napakagaling, mga pangmalakasang leadership skills. Kung pwede nga, tawagin ko na silang mga leading ladies of Asia Pacific College. We have Rihanna and Miss Revy. Pakilala muna kayo. Okay, sige. Hello, on-site viewers. My name is Revy and I'm the current head for Student Activities Office in APC and also a faculty in the School of Management. Hi, on-site viewers. My name is Rihanna, the former president of Architecture for Change Collaborative and APC SOAR Academic Year 2024 to 2025. And now I am in my 4th year in architecture. Grabe, very active naman talaga ng mga babae dito. Napakagaling. Ay. Pero ang episode na to, based to sa mga nahagilap namin ng mga tanong, mga suggestions nung nag-survey kami. So maraming nagsabi, gusto nilang malaman paano nag-work yung org life sa APC. Kasi maraming students na gusto nila na sumali ng org. Kaya ang natin dyan, bigyan naman natin ng background yung mga viewers natin. Paano ba nag-work dito sa setting natin sa APC, yung mga orgs? Okay, sige. Okay, sige. Ako na mag-start. Ang mother of all orgs. Okay, so for the student organizations kasi, since we're just a very small community, basically, konti lang talaga yung parang students na nandito. Kaya kung mapapansin ninyo, marami yung students na hindi lang sila member or officer sa isang org. What I can say is yung mga student leaders dito, very diverse yung skills nila kasi hindi lang sila sumasali sa student organization within their program. So, meron din kaming other student organizations such as yung mga social-civic or special interest or performing arts group. I believe na most of them can manage their time effectively kasi I believe hindi lang sila officer sa isang student organization marami din, and napapansin ko sa kanila very active sila and at the same time na-fulfill nila yung role nila as the officer. What I would advise lang for the other student leaders is siguro hinay-hinay because syempre hindi naman siya BS org, 'di ba? You have other academic responsibilities. So minsan napapansin ko yung process is that nauuna yung responsibility nila sa org rather than their academic responsibilities. Pero I believe na ma-manage well naman nila. So the process here is very easy lang naman. Not super easy, pero dahil nga compact lang yung school, maliit lang yung community, they can reach out to the different administrators kaagad, and I believe na hindi siya katulad ng malalaking institution na maraming processes for approvals. So yun, kaya somehow kaya napapansin ko kahit marami silang student organizations na ma-manage nila effectively yung time nila. I'm not sure if it makes sense, pero yan. Okay. So yung si Rihanna. Dito ngayon, na-realize mo na isang maliit na community lang tayo. Yes, oo. Tsaka din kasi parang unlike other schools na yung building admin nila nasa kabilang building. Tapos ang problem lang dito is yung turnaround time kasi minsan wala si Miss ganito, wala si Sir ganito, kaya yung signatories parang
nahihirapan silang i-complete. Pero I think within the week magagawa naman nila kaagad. Sa iba, so sobrang liit na. Isang building nga lang tayo. Sa Yes. isang building lang. Tapos, Oo. mention nyo, miss, yung parang na-realize ko din na parang, oo nga na, parang, dali lang mag-reach out dito. Kasi, kailangan mo ng gamit. Ay, andyan na. Yes. Kailangan mo mag-asikaso ng schedule. Di mo, andyan na agad. Mm-mm. Oo nga, no? Parang, if i-compare natin nga sa mas malaki, mas marami pa palang iintindihan sa mga ganun. Oo. Tsaka, like, parang meron akong nakausap na parang admin din sa another institution, hindi ko napapangalanan. Parang gagawa sila ng APF para makapag-produce ng APF. Parang magpo-propose sila na parang ipapa-approve nila yung ipopropose nila. Ganon. Bago sila makapaggawa ng APF. Parang ganon. Ma-approve pa nila yun. Oo. So, di ba tayo, activity proposal form, yun agad. Yung sa iba, ipapa-approve nila yung ilalagay nila sa APF. Tapos isa-sign yun. Pag na-approve, panibagong, oo. So, maraming processes. Tapos, syempre, maraming administrators. Kaya mas matagal dapat yung preparation time. So, dapat pala naging thankful na rin pala ako sa experience ko. Madali pa pala yun sa lagay ko. Madali pa pala yung mga pinaggagawa ko. Okay, ganun pala. Yes, may ganon. Kahit ako, hindi ko alam na may ganun pala. So, yung nga, dahil nga nasabi kayo na sa ibang mga institutions, may mga ganun pa palang ginagawa. Parang, compare natin na mas easier yung paggawa dito. Events natin. Yes. Mas seamless din yung process kasi parang isang tao lang yung kausap mo per department eh. Isa nga, magkakilala na. Isang message na lang sa Miss, pwede po bang ganito? O, sige, akit ka dito sa ano. Yes. Tsaka madali kasing, ang maganda dito sa APC, madaling matandaan yung mukha. Nung kasi minsan, kunyari, logistics ng ganitong org, PETSOC, logistic din siya ng isang IT org, parang ganon for example. So, sila, yung mga admins, natatandaan din. Tsaka, ang maganda dito, first year pa lang sila na-expose na sila. Actually, yes. Sa perspective naman ng isang student. So, tama yung sinabi ni Miss na mas madali dito compared to others kasi yung ibang students, yung hesitation nila sa pagsali ng org is parang ang bigat, very confusing, maraming gagawin, hindi mo alam kung saan magsa-start. And yun din yung reason sa akin bakit lately lang din ako naging active sa iba't ibang organization. Kasi parang feeling ko pag na-miss ko yung org fair, baka mamaya hindi na pwede sumali kasi ganun ka-strict dito. But that's not the case naman. So parang kapag may may org kang gustong salihan, you can reach out directly to the people sa org na yun. And then sila mismo mag-guide sa'yo. So all organizations dito sa APC, they're very open. And gusto talaga din nila magkaroon ng members, which is why parang nakakaakit din sumali sa organizations. Hindi mo na nga kailangan hindi mo kailangan mag-worry yung org fair. Yes, oo. Kasi ang maganda naman dito is very approachable din yung students. Talagang meron silang passion for community service, yung mga student leaders. So, din naman yun, nakaka-proud. Now, dahil yun nga, yung napaan natin yung pagiging member ng isang org, pagsali ng isang org, yung hindi natin kailangan abangan yung org fair, hindi natin kailangan antayin na magkaroon ng opening. Minsan, kung may connection ka dun sa org na yun, kakilala ng member, kakilala ng officer, pwede mong reach out na paano ba maging member. Pero, ano ba yung, parang, syempre, madaling sumali ng org sa APC. Ano ba yung dapat na i-consider ng isang student before sumali ng org? Na-mention nyo nga po, Miss, yung may ibang mga students, madaming org na sinasalihan. Minsan, di pa related sa course nila. Kunyari, IT student ka, pero yung org mo pang SOMA. IT student ka, pero yung org mo pang, let's say, pang senior high. Ano yung dapat muna natin consider before sasali ng org? Sige, ikaw, Rihanna, para students' perspective. So, siguro ang masasabi ko, dapat committed ka and sure ka na kapag pumunta ka sa org na yon, yung direction or yung vision ng org is also what you want. Kasi, syempre,
sa organizations natin, since we're just a small community, parang everyone is a friend of everyone. So, yung baka may tendency na when you join an org, it's because your friends are there. And it's a good start din. Pero, kung titingnan mo, dapat alam mo rin kung para saan ba yung org na yun. Kasi, hindi lang naman basta-basta na happy-happy lang yung mga org. They have mga projects, responsibilities, and events. So, kapag sasali ka ng org, dapat dedicated ka to put in the effort kung member ka or kung officer ka para makakontribute sa gustong mangyari ng organization. Pag mga ganun ba yung, let's say, maganda naman na example or maging reason na andun yung friends. Yes. Kasi parang, pwede mo sila maging motivation. Pero, hindi may iwasan yung parang, okay, alam na yun yan. Ipapasok mo na lang kasi nga kaibigan mo, parang, alam niya na yan, siya na lang. Kaya, papalate na lang ako ng pagpasa. Kaibigan niya na yan. Yun ang, hindi maiwasan din. Yun din yung mahirap sa dynamics na kailangan matutunan din mabalance yung how to work with people you're friends with. Kasi, syempre comfortable ka na, di ba? So, yung boundaries nyo when it comes to work, iba sa boundaries nyo when it comes to being friends or sa laro. So, yun din yung isang kailangan may consider. Nung first year, may org ka na agad dito? Wala. Ano ka nag-start na org? Nag-start ako second year as president nung ARC. So, yun yung kaka-establish niya lang. Kaya naging diretso president din ako kasi onti lang yung population ng architecture. And then, after nun, naging SOR president naman ako. Yes. Okay. Now, given na naging president ka ng isang org, tapos naging president ka pa ng SOR, which is yung nagmamanage ng mga org, Yes. masasabi mo ba na yung extra work na yun is naging pabigat talaga sa'yo? Or No, paano mo siya joke lang. Kasi sorry. Yun nga, ano yung parang tinuturing mo ba siya na, let's say, whether positive or negative, or parang ano yung perspective mo lang doon sa mga work na nabigay sa'yo? Siyempre, kahit anong perspective din natin, totoo naman talaga na extra work siya. Yes. Yun nga lang, what makes it, parang very fulfilling for you? Actually, yun din yung in-ensure ko bago ako mag-step into the role of president. Kasi syempre mabigat siya. Maraming taong umaasa sa'yo to make the decisions, to keep everyone organized. So, para sa akin, bago ako mag-start doon, kailangan open muna ako sa sarili ko na ito yung mga ina-expect kong mangyari. Magiging mahirap siya. Pero sa akin, hindi siya burden kahit mahirap. And malaking factor doon yung mga taong katrabaho ko. So parang sila kasi yung nakakatulong na makabawas ng stress or parang takbuhan mo na din. So actually medyo na-consider ko rin yung SOR, for example, as pahinga naman from architecture. So kapag nasistress na ako sa architecture, lipat sa ibang trabaho, sa SOR naman, which is a different kind of fun compared sa job mo sa architecture. So parang lang din siya. Nakatulong siya para sa akin na i-balance yung responsibilities ko. Malaki din yung difference kasi sa academics, sa Archie, yung mga projects namin, individual kasi. So, syempre, nakakapagod yon. And then, refreshing siya pagdating sa SOR kasi you have people working with you talaga. So, yung teamwork, tulong-tulong kayo. And then after that, babalik ka ulit sa solo work mo, which is both fulfilling kasi napapractice mo yung teamwork and then yung independence mo at the same time. So basically, napapansin mo yung org as, hindi lang yung org, hindi lang yung duties, kundi Yes. yung mga kasama mo. Yun yung parang nag-live sa'yo. Okay. Kasi nabanggit yun before na, I forgot yung may event tayo before with Miss Revy. Sabi, minention nun, dito si Miss Revy, ang parang fun side daw ng college. Parang, Org fair yun, oo. org fair. Parang, ang orgs, hindi mo siya, separate siya from, school. Oo, Pero, yes. gusto mo ng fun, mag-org. Yes. Parang, Or something na, alam mo yun, hindi siya burden for you kasi ang org dapat it's meant to be an extracurricular activity. So,
dapat mag-enjoy ka. And dapat i-enjoy mo rin yung learning mo as a student leader. So I hope yung mga student leaders hindi sila yung parang napipilitan lang. Kasi pag ganun parang hindi mo ma-savor yung learning. Dahil syempre iniisip mo parang at the back of your mind, iniisip mo ay trabaho na naman or kailangan ko to gawin. So, nagiging for compliance purposes lang siya. Kaya, lagi ko sinasabi sa SOR or sa student leaders na kung ayaw nyo, okay lang. Kasi dapat voluntary siya eh. Voluntary service. So, yun. Na ano po dyan yung insert ko lang. Yung sinabi ng nanay ko. Ay, Sabi ni Mama, sige. pag pinapaglitan ako ng nanay ko, hindi siya galit ng may lesson pa. Sabi ni Mama, makikita daw sa quality ng gawa mo kung gusto mo or hindi. Yes, Isang bagay. I agree. Mm-mm. So kung yun nga, sabi niyo po na kailangan enjoy natin si Oil. Hindi siya pwede yung parang for compliance na lang. Kasi yung output natin, makikita doon Yes, na tama. ang ginawa na lang yan para matapos na lang. Dapat hindi naman sa mahal mo siya kasi pag mahal mo siya wala na Ibang level. ibang level. Dapat gusto mo yung ginagawa mo, na-enjoy mo siya. Sa inyo naman po, Miss, yung perspective nyo, like, bilang professor din, ano po yung tingin nyo pang, masasuggest nyo pa sa mga students na gustong sumali? Ano yung dapat pa nilang i-assess? Sa sarili, sa org, yung mga mga ibang skills na kailangan. Well, syempre dapat kaya nilang i-manage yung time nila. Hindi lang siya basta, ay, gusto ko to, ay, interesting to, ay, yung ganun. Dapat i-assess nila, ano ba yung course nila in the first place? Well, lahat naman ng courses mahirap. Pero, yung in terms of being demanding, alam niyo yun, kasi minsan, nakakalimutan na natin yung talagang role natin as a student, 'di ba? So, una dapat isipin nila kung kaya ba nila. Yun talaga yun, hindi naman kasi kung gusto mo lang, yun lang yung naiisip mo. Baka mamaya hindi mo ma-fulfill yung responsibility mo pag nahirapan ka na. So, ngayon dapat ang isipin nila kung kaya ba ng time nila kasi may other students or may iba ding taong maapektuhan pag hindi na kinaya ng time nila. So dyan nag-uumpisa yung conflict with other officers or other members of the student organization. So yun yung pinakauna, be responsible to identify if you can do it. If you are, parang kaya mo bang i-take yung responsibility. Yun yung isipin ninyo. Kasi minsan, ang nangyayari is, ay, additional din to sa resume ko or dagdag experience din for me. Minsan, hindi siya okay. So, pag-isipan ninyo kasi hindi naman siya life-changing decision, pero yung decisions nyo, baka marami kayong maapektuhan na ibang tao. Pwedeng yung advisor nyo, pwedeng yung co-officers nyo, parang most of the time co-officers 'di ba? So, yun, dapat maging empathetic din kayo sa decisions ninyo. Mas gusto kong gusto kong tanong. Sige. Yung mga nag-org for resume. Kasi sabi nila, misconception daw, yun. Pwedeng ilagay yung org duties mo, responsibilities sa resume. May iba nagsasabi na hindi daw. Ano ba talaga na? Okay. Pwede ba talagang ilagay sa resume yung mga responsibilities sa org? Para sa akin, oo, pero depende sa trabaho mo or ina-applyan mong trabaho. Kasi tinitingnan siya, lalo na kung fresh grad ka. Tinitingnan yung responsibilities mo, ano yung ginawa mo for the student organization. Nung nag-apply ako ng work, nakita din yung parang org experience ko. So, tinanong din siya sa akin. Pero, importante doon na yung relevant doon sa applyin mong trabaho kasi tinanggal ko yung hindi relevant. Okay. Or hindi ko nilagay yung mga sa tingin kong hindi naman siya hahanapin or titingnan. So, nilagay ko din kasi doon yung skills ko na natutunan doon sa org na yon. For
for example, mag-a-apply ka sa isang marketing agency, tapos nilagay mo dun sa experience mo, theater actor. So, parang nakaano lang siya sa... Oo. So, yun, titingnan mo rin kung relevant ba siya dun sa job. Like, for example, kayo, Soma, di ba may mga projects kayo for school, yun yung mga i-highlight nyo. Mm-mm. So, for example, kunyari, gusto ko mag-marketing. Mm-mm. Nag-marketing ako paano kung nag-marketing ako sa isang IT org? Okay lang. Kasi yung duty naman yung itinignan eh. Oo, tsaka ano yung na-achieve mo Yun. as a marketing officer of that org. Ayan, sa mga viewers Yun. pwedeng ilagay ang org sa resume. Yes, With of limits. course. As long as relevant siya. Kailangan piliin natin yung relevant. Tapos kung tama ba talaga ilagay natin. Maglalagay ka ng theater. Okay. So, ngayon gusto ko naman pag-usapan yung mga hesitant sumali. Ano yung mga advice nyo sa kanila? Yung mga hesitant sumali na kunyari sa org fair, may mga nangyayari. Lakad sila dito. Titingin ng org. Ina-explain yung ginagawa. Parang interested sila pero ayaw nila mag-scan ng QR. Ayaw nila sign up. Ano yung mabibigay yung tips sa kanila? Sa mga Sige, ikaw. mga nagdadalawang isip na sumali ng org. So, my advice para sa mga hesitant is... sorry ba? Sayang mo if you're willing. If you're willing, ayun, okay. Sige, okay, ito na. So, ang advice ko, if you're hesitant, is to assess talaga if willing ka na mag-dedicate ng time doon. Kasi hindi siya basta-basta. So, yung na-mention namin ni Miss kanina, know the values of the org. And then, feeling ko, isa sa mga biggest factor talaga, bukod dun sa hesitation, is the fear din. Personally, yun yung sa akin eh. Kasi parang natatakot ako na mag-interact sa mga tao, to make friends, to paano ba mag-act sa loob ng isang organization. Kasi every organization, parang may iba namang culture yan eh. May iba silang norms. So, try. Yun lang. You try. And then, kunyari, if it's not working for you, like sinabi natin kanina, it's okay to let go. Yeah. Masasabi mo bang inalis mo yung fear mo sa pagiging student leader? Or you did it with fear? Oh, Yan ang I medyo like personal that, to. ha? Medyo personal to. Inalis mo ba yung fear o ginawa mo siya na may takot ka pa? I did it scared. The whole time, takot ako. And hanggang ngayon, like this podcast, yun, syempre may kaba pa din. So, hindi siya nawawala, pero you have to do it lang talaga. Subukan mo lang. Try lang muna. Try lang. Hindi mo kasi malalaman, alas hindi mo pa rin try eh. Parang, kasi matatakot ka, di mo ginawa. Parang, may mga bagay na pwedeng magandang mangyari sana kung ginawa mo. And yun nga, try lang ng try. Tsaka the fact na may humihila sa'yo or may interest ka to that organization means na baka you're meant to be there or try mo lang. If wala, pwedeng umalis. Yes. Kailangan mo nang i-assess din talaga yung mga bagay-bagay, mga factors na nakaka-affect sa'yo sa pagsali ng board. Kayo, Miss? Well, yes, do it scared. Kasi, swerte yung, or hindi naman swerte, parang I admire those students na hindi sila takot pag-take ng responsibility. More like, sila, parang happy or willing to do it. Pero not everyone is may ganong mentality. Karamihan talaga is takot or kinakabahan. Lalo na sa SOR, di ba, nahirapan kami maghanap ng president. So, do it scared because hindi lang naman ikaw mag-isa. Marami kang kasama, maraming mag-guide sa'yo, and malay mo makakilala ka ng friends mo na magiging lifelong friends mo din or maybe mentors, 'di ba? And hindi liliit yung mundo mo. You will have parang lalawak yung horizon mo. So win-win situation din siya. Pero kung ayaw mo talaga or parang hindi siya align sa values mo, sa gusto mo din, then pwede ka namang umalis din. Ayaw nyo, diba? Okay lang, walang masama doon. Ayaw Yes. mo sumali ng org, diba? Yes. Gusto mong sumali, i-assess mo yung sarili mo yung org. Yes, Hindi tama. naman to pino-force na ano eh. Kung in-invite ka, ayaw mo, Okay lang, oo. Diba? So, ang important dito sa mga org is magawa niyo yung task ng
successful. Tama. Mm-mm. So, nawala rin tayong ang inaapakang tao. Kung wala tayong Yes. iniiwan ng responsibilities na magiging pabigat tayo. Ah. Kailangan kapag org, yun nga, willing tayo makipag-collaborate sa mga katrabaho. Mm-mm. Napakagaling ng mga advice na binigay sa atin ng mga leading ladies natin. Wow. Kaya ngayon, gusto kong, ang ginagawa namin dito sa onsite palagi, before matapos, sabihin niyo yung pangalan niyo and isang advice. Ang topic natin ngayon, dahil ay puro sa mga org. Ngayon, papakilala niyo sa akin niyo, hi, my name is, and sasabihin niyo isang advice. And one advice that I would give to you viewers is ganito. Then, plug your socials. Go, plug. Lahat ng gusto niyo ma-plug, go. Sinong gustong mauna? Si Rihanna. Sige. Ayan ang ating camera. Ayan, look straight to the camera. Okay, ito. Okay, Yes. yan. So, ayun. Okay, ulit. My name is Rihanna, and one advice I would like to give everyone is to do it scared and do it uncomfortable. Okay lang yon. The learning will be worth it. Yun. And my socials are sa Instagram at Beduya_RM and Rihanna Beduya on Facebook. And shout out kay Miss Revy for being the best advisor, and ang dami ko natutunan sa Thank kanya. you. Lahat ng natutunan ko is because of her. Para sa mga mother and daughter dito. Ay, ako na pala. Sorry. Ako pala. So, hi, my name is Revi. So, advice ko siguro, be more compassionate and parang have more empathy kasi everything will follow. Yun yung lagi ko sinasabi. Be empathetic kasi kailangan mo rin i-assess yung situation. Huwag magagalit ka agad. Ayun. So, Paano yung hindi mong gagawin? ay, Baka ako yata yung may kailangan i-take na lesson dito sa ay grabe. Siyempre, mag-iisipin mo din yung kabilang side, di ba? And also, follow the Student Organization Association of Regents Socials. We have TikTok at SOR, APC, tama ba? Hindi na bahala mag-search. APC, Sabihin mo yung socials. APC SOR, Facebook and Instagram. And then, meron ding social si SAU, Facebook lang, APC SAU. Yun. So, para dumami yung followers ko, 800 lang yung followers ko eh. Dagdagan natin yung Dagdagan nyo naman. Ayun, Ayan, so, sige. And that would be all for today's episode about org. So kayong mga viewers, marami kayong mga nasagap. Gusto naming malaman yung thoughts ninyo sa comments. Kaya guys, don't forget to follow, like, subscribe, and share nyo na sa socials ninyo ang Spotify link and ang mga promotional materials natin on Instagram and TikTok. Again guys, this is Wayne Pable, your host for On Site.